Noong binata pa ako, ay libangan ko na ang mamundok. Hindi ako professional mountaineer. Wala nga akong proper equipment para sa pag-akyat ng bundok. Bukod kasi sa namamahalan ako, ay nakakaakyat naman ako kahit wala ang mga yon. Tamang itak, tungkod at lighter o posporo lang ay sapat na sa akin. Wala nga akong tent. Sa halip ay comforter na nilatagan ng sako sa ilalim ang tinutulugan ko. Kapag umuulan ay nagkakapote ako at natutulog ng nakaupo. Sabihin na nating mountaineer ng kahirapan. Yun ako. Bakit ba? Noon namang panahon ng lolo ko ay wala ang mga gear na yan. Pero nakakaraos naman siya. Sa kanya ko talaga namana ang hilig sa pag-akyat sa bundok. Sa kanya ako natuto ng survival. Sa kanya ko rin natutunan na hindi talaga safe ang bundok. Lalo na kung tatanga-tanga. Marami kasing elemento at maligno na dapat ipagpasintabi at masama pa roon ay hindi naman sila madaling makita. Hindi po ito typical na kwento, Sir Neb. More on personal experience ko at ilan sa mga tinuro sa akin ng lolo ko. Kagaya na lamang ng kapre. Ang kapre, madalas yan talaga sa matatandang puno. Yung pinaka malalaking puno. Kapag may nakita kang puno na hitik sa bunga, magpasintabi ka riyan. Kasi most likely, may kapre yan. Kaso syempre, hindi naman parating kapre ang sanhi ng maraming bunga ng puno. Pwede rin kasing mataba lang talaga ang lupa. Ang pinaka-sign na may kapre sa isang puno ay makikita kapag gumabi na. May usok na lumalabas sa tuktok ng puno at napakaraming alitap-tap. Yung para na siyang Christmas lights. Ayun, siguradong may kapre yon. Magpaalam ka kung makikisilong ka o kaya ay makikiraan at sabihing hindi mo intensyon na manira sa nasasakupan niya. Possessive kasi ang mga yon at ma-o-offend talaga sila kung halimbawa ay iihian mo ang puno nila o puputol ka ng sanga. Pero kung kukuha ka lang ng bunga ay ayos lang. Gusto nga nila yung maraming nakakakain ng bunga ng puno nila. Natutuwa sila, lalo na at nasarapan yung kumain ng bunga. Isa pang dapat tignan kapag namumundok ay ang tiyanak. Ewan ko ba kung bakit may mga ganyan sa kabundukan. Pero ang sabi ng lolo ko, hindi naman daw talaga mga batang pinalaglag o batang hindi nabinyagan ang mga tiyanak. Mga maligno raw talaga sila na nag-aanyong baby. Kasi maawain ang mga tao sa baby, lalo na ang mga babae. Kapag nakarinig ka ng umiiyak na sanggol sa kagubatan o kabundukan, huwag mo raw papansinin. Magdasal ka na lang ng taimtim at yung ikaw mismo ang gumawa, hindi yung ama namin. Kasi alam nila yan. Takot sila sa pangalan ng Diyos. Pero mas takot sila sa taong tumatawag sa Diyos na parabang sobrang malapit siya rito. Kilala nila ang Diyos, pero hindi ang mga taong nakakakilala sa Kanya. Mabisa yon sa kahit na anong elemento, lalo na sa masasama, basta sariling panalangin mo lang. Sunod naman ay ang aswang. Yan ang pinakamalupit sa lahat, kasi tao rin sila. Nakakapasok sa simbahan at nakapagdarasal. Ang pinakamabisang paraan laban sa kanila ay ang tumakas ka na lang. Madalas kaysa hindi, ay hindi nang aatake ang mga aswang. Pasilip-silip lang sila. Paamoy-amoy sa paligid. Kasi hindi naman barbaro ang mga yon. Hindi sila basta na lang umaatake. Pinag-iisipan nila ang gagawin at maingat sila. Tao nga kasi, takot din silang mahuli. Pero kung nasa kabundukan ka at nag-iisa, titirahin ka talaga nila. Lalo at nagugutom na. Kahit hindi ka buntis o wala kang sakit, basta may atay ka, pagkain ka nila. First sign ng aswang talaga yung mabahong amoy na parang pinaghalong dumi ng manok at amag. Kapag may naamoy kang ganon o kahit yung parang dumaan lang, tumakbo ka na habang winawasiwas ang itak o kawayan na matulis. Kahit papano ay natatakot masugatan ang aswang kasi nagiging clue yun sa kung sino sila. Kung wala ka ng ibang pagpipilian kundi harapin ang aswang,
siguraduhin mong masusugatan mo siya ng malalim. Kapag nagawa mo yon, ay iiwan ka na niya. Ilan yan sa mga bagay na natutunan ko sa ilang taon kong pamumundok at turo na rin ng lolo ko. Ngayon kasi, hindi na ako umaakyat kasi pamilyado na. Ayaw ko naman turuan ang mga anak ko kasi medyo delikado nga. Binahagi ko na lang sa inyo yung ilan kong nalalaman. Sana balang araw ay makatulong ito sa inyo.